Yo, what's up? Good morning mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? So, ngayong araw na to, meron tayong pupuntahan. Monday na Monday ngayon at umagang umaga, 9:05. Papunta tayo ngayon ng bangko dahil mangungutang tayo. Okay, tara, let's go. Samahan niyo ako. May dala tayong mga papel-papel dito. Bye-bye. Tara. So, andito na tayo ngayon sa bangko. Diyan sa loob pala. Yan, ito si Kuya Guard. Tara, pasok na tayo para makagawa na tayo ng ating bank account. So, makakuha tayo ng account. Kwento ko na lang sa inyo, no? Kasi, hindi naman talaga ako mangungutang ngayon. Pero ngayon, pupunta ako ng bangko. Pupunta ako ng bangko kasi nga pala, ang Zel Salon pala, naging korporasyon na siya ngayon. Okay, palakpakan mo na dyan. Di ba? Palakpakan mo na dyan. At pupunta ako ngayon sa bangko kasi mag-apply kami ng bank account na ang gagamitin namin ay korporasyon. Korporasyon, hindi na yung sole proprietor. So ano nga bang mga kaibahan ng mga ganito, no? Yung korporasyon at sole proprietor. Disclaimer lang ha, hindi ako magaling dito pero base sa experience ko, ganito daw siya titingnan, no? Kasi naka sole prop kami ng mahabang panahon, ng mahabang taon, no? Ang Zel Salon nag-start noong 2021, so 4 na taon na kami. At sa pagkakaalam ko, ganito siya titingnan. Ang sole prop, no, pag ikaw ay nangutang sa bangko, no, ang nakalagay doon is ikaw na pangalan mo, tulad ako, Jeff Cinco, ako yung may utang. Ngayon, dito sa korporasyon, pag yung korporasyon mo, nangutang sa bangko, hindi ikaw, si Jeff Cinco, ang may utang. So, sino yung may utang? Yung korporasyon. Yung pangalan ng korporasyon namin ay J-Zel Beauty Empire. So, wala. Hindi pa ako mangutang ngayon. Mag-apply ng mga dokumento para makakuha ng bank account. Kasi, dati kasi, kwento ko na lang din sa inyo, no? Dati, ang dami ko talagang mga inutangan, no? Ang dami ko mga inutangan. Nangutang ako sa mga lending na yan, nangutang ako sa mga cooperative, nangutang ako sa mga Bombay. Wala tayong utang sa Bombay. Hindi tayo mahilig sa Bombay, no? Yan yung pinaka walang kwentang gagawin mong negosyante kung mangutang ka sa Bombay, no? At ang problema ko dati sa mga inutangan kong mga yan, ang lalaki ng mga interest ng mga hinayupak na yan, no? Ang lalaki ng mga interest, no? Merong 5%, merong mga 4%, 3%, at tayo kasi mga nagsisimulang mga entrepreneur o mga negosyante o mga salon owner, kailangan natin ng pondo, ng malakihang pondo, di ba? So, kailangan natin makautang. Yun nga lang, ang problema, yung mga inutangan natin, sila pa yung papatay sa negosyo natin. Paano mangyari? Bibigyan ko kayo ng sample, no? Merong sari-sari store. Ang sari-sari store na to ay nangutang ng 10%. 10%. Ngayon, mataas ang tsansa na malulugi yon. Bakit? Kasi, magkano ang markup o tubo sa sari-sari store? Based sa experience ko, dahil ako naman ay experience ko yan. May sari-sari store tayo dati. Yan yung pinakauna kong business. At ayon sa lista ko, nasa mga 10 to 20% lang ang tubo ng bawat produkto niyan. Ngayon, kung 10 to 20% ang tubo niyan, shortcut natin, paiksiin natin. At nangutang ka
ng 10%, no? Sa Mumbai. O kahit kanino, basta 10%. Tapos yung tubo mo, 20% lang. 10 or 20%. Palagay natin 20%. Ngayon, magkano lang natitira sa'yo? Yung 10%, bayad mo sa Mumbai. Tapos yung 10%, yan yung kita mo. O, halimbawa, bumenta ka ng 10,000. O, lakihan na natin 10,000. Ang 20% niyan is 2,000. Kung 20%. Kung 15% is 1,500. Tapos yung 1,000, ibabayad mo yun sa Bombay. Kasi utang mo yun dun eh. Di ba? Magkano lang matitira? 5,000. At babawasan mo yan ng mga expenses, pamasahe mo, o gasolina mo, tapos sa nga bayarin. So, talagang kulang. Kulang yan. Hindi sapat. Kaya, ano talaga na hindi tayo mangutang sa mga ganyan. Okay, tara, papunta na tayo ngayon sa bangko. Samahan niya ako. Ngayong araw na to, let's go.